Kumusta kayo? Marami kasing mga nagtatanong sa akin kung kaya daw bang hulugan ang sasakyan kahit ito lang ang ating trabaho. Ang sagot ko dyan ay yes, kayang kaya. Basta ang kailangan mo lang gawin ay sipag, pagtsatsaga at diskarte. Well, paano natin gagawin yan? Kay Lalamove, sa gabi pa lang mag-antay ka na ng schedule booking. Yung mga i-deliver bukas, kunin mo na ngayong gabi, para paglabas mo ay hindi ka na mag-aantay ng booking. Automatic pupuntahan mo na lang at pipick upin. Then pangalawa, kailangan laging dalawa ang iyong deliver. Double booking ka lagi. From your pick up location at na-pick up mo na, huwag ka munang tatakbo. Mag-antay ka pa ng isa pang booking na pwede mong maisasabay papunta sa lugar na kung saan ka magdi-deliver. Yung dadaanan mo lang din. Huwag yung masyadong malayo. For the example, nag-deliver ka sa may area ng Taytay. Pwede kang kumuha ng lugar na pang second booking mo na ang deliver ay sa may area lang din nun. Sa may area ng Ortigas Extension, or area ng Pasig, or area ng Antipolo. Ganon din kung makakuha ka ng booking sa may papunta ng Cavite. Yung mga dadaanan mo lang din ang kukunin mo. Nakakuha ka ng booking na papunta ng Bacoor, pwede mo siyang sabayan ng booking na papunta ng Parañaque or papunta ng Imus. Yun ang diskarte. Hanggat sa maaari, huwag kang aalis ng isa lang ang iyong karga. Kailangan dalawa o higit pa. Dahil kay Lalamove ay hindi naman na masama na mag-double booking. 'Di ba? Sabihin mo lang sa iyong customer na ikaw ay magdo-double book at sasabayan mo. Maiintindihan naman nila 'yon. So, dalawa na ang iyong karga, so dalawa din ang iyong income. Isang biyahe lang 'yan. At isa pa, iwasan mo rin na tumambay sa mga lugar na wala masyadong booking. Yung mga lugar na hindi matatao, kailangan na sa lugar ka ng lagi may establishment at condominium. Dahil sa condominium, marami mga tenant ang nakatira dyan. Marami mga tao ang nakatira dyan. Dahil sa sobrang dami nila, ay malaki ang tsansa na may mag-book sa lugar na yon. Then isa pa sa mga lugar na hindi ka mauubusan ng booking ay sa Makati. Sa Makati, kahit mag-ikot-ikot ka lang din doon, marami kang madadampot na booking. Kasama na din dyan ang BGC. Ngayon, kung malayo ko sa mga lugar na nabanggit ko sa Makati at sa BGC, mas maraming booking naman na pwede mo ring puntahan ang Manila, din sa Binondo, sa Quiapo. Yan, hindi ka mauubusan ng booking dyan. Ngayon, kung medyo takot ka naman sa lugar na yan at medyo masikip, isa lang din na disadvantage na pag dyan ka nag-pick up ay marami ang isasakay nila sa'yo. Pwede ka naman din na magpadagdag na lang. For the example, ay ukay-ukay ang papadala sa'yo. Pwede mo naman kausapin yung nagpadala or yung magre-receive, dadagdagan na lang din yung shipping fee. Kalimitan naman din sa mga lugar na nabanggit ko sa Binondo at sa Quiapo ay mabibigat talaga ang mga kinakarga, mga bulky. So ang gagawin mo lang din yan is pwede mo naman ipadoble yung shipping fee. At sa ganong paraan ay mamamaximize mo yung income mo. At pwede ka rin naman na pumunta ng Quezon City. Pwede ka mag-ikot-ikot doon. Basta sa may area lang ng Metro Manila na may bandang gitna. Yung north at south, tulad ng lugar ng North Caloocan, San Jose del Monte, medyo matumal ang booking. Hindi katulad na pag pumunta ka sa puso ng Metro Manila na Quezon City, Makati, BGC, hanggang makarating ka ng Parañaque, sunod-sunod pa ang mga booking dyan. Isa pa sa mga diskarte na kailangan mong gawin para mas kumita ka ng mas malaki ay
sumali ka din kay Transportify. Ika nga nila is 2 is better than 1. Mas maraming booking ang pwede mong pagpilian. Nasabi ko yung word na pagpilian. Yan ang kinaganda sa ating trabaho. Pwede nating piliin yung mga lugar na pwede nating puntahan. Yung lugar na kung saan wala masyadong booking, example kay Lalamove, napunta ka kunwari ng North Caloocan or San Jose del Monte, since na dalawa naman ang iyong apps, pwede mong gamitin yung isa. Since na nagtitipid ka sa gasolina at ayaw mong gumapang at wala talagang booking sa lugar na yon, magagamit mo si Transportify as pangalawang platform mo para makakuha ka pa ng mga booking. Wag na wag kang gagapang or wag na wag kang aalis ng hindi dalawa ang iyong booking. Kailangan lagi ka naka-double book para tipid sa gasolina. Dahil ayaw naman natin na mapunta lang ang ating income sa gasolina lang, di ba? Dahil mga kalimitan na nababasa ko sa mga comment section ay halos napupunta lang daw ang kanilang kita sa gasolina, which is totoo naman dahil sa maling ginagawa, sa maling practices na ginagawa nila. Yun yung pagka pick up, deliver agad. Pagka pick up, deliver agad. So wag na wag natin gagawin yun, maliban lang kung priority booking, tulad ng mga perishable, yung mga frozen, yan. Yun yung mga kailangan i-deliver mo. Pero siguraduhin mo naka-priority yung booking na yon. Kung hindi naman naka-priority ang booking na yon, pwede tayo magpadagdag kay customer ng shipping fee. Sisibihin mo lang kay customer na hindi na po namin ito sasabayan dahil perishable po siya, pero kailangan magpapadagdag po kami ng fare sa inyo. So pag sinabi mo kay customer yun, maiintindihan naman niya yun. Since na kailangan yung booking yung naka-priority, singilin mo na lang ng additional na fare. So ganun lang ang gagawin mo. Then isa pa sa mga diskarte na kailangan mong gawin is na maglaan ka ng mahabang oras sa kalsada sa biyahe. Kung kinakailangan na umuwi ka ng gabi, umuwi ka ng gabi. Kung kinakailangan na mag 15 hours ka sa biyahe, mag 15 hours ka sa biyahe. Hanggat hindi mo nare-reach yung sinet mong daily na kailangan mong kitain, huwag ka munang uuwi. Maliban lang kung talagang walang-wala na talaga yung masyado ng gabing-gabi na. Yun. Mag-set ka ng goals mo na kailangan bago ka gumarahe ay nakaipon ka na ng ganitong halaga. Example, naka 3,000 ka na, saka ka pa lang uuwi. Ganong practice ang gawin mo. At gagawin mo yan hindi lang isang beses, kundi araw-araw mo yan gagawin. Since na hindi ka naman pagod dahil nakaupo ka lang, since na hindi ka naman na naaarawan dahil nasa loob ka ng sasakyan, wala tayong dahilan para magreklamo. Oo, nakakangalay yung ganitong setup ng trabaho, yung nakaupo ka lang, mangangalay ka. Pero isipin mo na lang, mas maraming trabaho ang mas mahirap kaysa sa trabaho natin. Yun yung magbubuhat ka na mabibigat, pagpapawisan ka ng sagad-sagad, iaakit mo yung binubuhat mo sa taas papunta sa may 10th floor. Or yung mga trabaho sa construction industry na nagle-labor ka doon, na nagbibistay ka ng buhangin, 'di ba? Sa gitna ng araw, yun yung mga masasabi kong trabaho talaga na mahirap. Kaya wala tayong karapatan na magreklamo na ang trabaho natin ay mahirap. Hindi. So madali lang to. So yun, kailangan mo mag-set sa sarili mo ng goal na kailangan mong ma-achieve ngayong araw bago ka umuwi ng bahay. At isa pa sa masishare ko, diskarte. Kung sa tingin mo na mabigat ang pangarga, mabigat ang deliver ni customer, magpadagdag ka. Huwag ka mahihiya magpadagdag kay customer. Kailangan makapal ang ating mga muka sa ganitong klaseng trabaho. Huwag na huwag
tayo na opo lang ng opo, yung tanggap lang ng tanggap, tapos overweight naman or oversized naman yung item na pinapadala ni customer, tapos tayo naman i-deliver natin to, yung tipong sedan lang yung kotse mo pero pang 300 kg yung bigat, wag tayo papayag na magpaabuso. Kailangan magpadagdag ka. Yun ang diskarte ron, para kahit papano ay kaysa i-cancel mo yung booking, ma-maximize mo pa rin yung oras, yung pagpunta mo doon, yung pag-pick up mo kay customer. So diskarte lang, tiyaga lang. Yung wag na wag kang tatambay sa mga lugar na walang booking, magpadagdag ka kay customer. Always double book lagi kapag ikaw ay magde-deliver. Wag na wag kang magda-double book kapag naka-priority or perishable yung karga, pero pwede ka naman magpadagdag kung naka-regular rate yung shipping fee ni customer. At makakakilala ka ng mga regular client mo na pwede mong hindi na lang idaan kay Lalamove, kontratahin mo na lang din. Yun yung kinagandahan kapag araw-araw ka na bumabiyahe at paulit-ulit na lang din yung mga lugar na pinipick upan mo. Balang araw makakakilala ka din ng mga regular customer mo na magtitiwala sa'yo at ikaw na lang din yung kukunin niya na magde-deliver ng mga items ni customer. So yun. At isa pa, syempre dahil meron ka ding isa pang apps, yung Transportify, makakakuha ka din ng mga booking kay Transportify na matataas din yung rate. Yung mga 6 km lang yung layo, pero yung rate niya halos mag times 3 kay Lalamove. Yun yung mga BP booking or yung mga business program ni Transportify na pwede mong kunin na matataas yung rate. Yung talagang sobrang lapit lang pero ang laki ng rate. May mga ganon. Dahil kalimitan yung mga nagbubook kay Transportify ng mga ganon, mga ano yun mga warehouses, mga corporate office, mga ganon. Minsan ang dala-dala mo lang din mga magagaan lang, mga computer, mga laptop, mga work from home equipment. Yun yung mga makukuha mong booking kay Transportify na malalaki. At marami ring mga long distance deliver kay Transportify na pwede mong makuha. So kung sa tingin mo ay mahina ang booking kay Lalamove, i-check mo din si Transportify dahil sa tingin ko maganda din siyang gamitin. So dalawa sila. Kaya ang magandang tanong dyan ay kung kaya ba na hulugan ang ating sasakyan kahit ito lang ang ating trabaho. Yes, kayang-kaya. Diskarte, maagang gumising, yung lugar na pupuntahan kung saan nandun yung maraming booking, araw-araw mong gawin yan. At sigurado naman ako na pagdating ng hapon o gabi ay marireach mo din yung gusto mong income na kailangan mong maitabi para sa panghulog ng iyong sasakyan. Kaya kayang-kaya yan. So sa mga susunod ko pang video, meron ako mga ituturo sa inyo na mga lugar na mga magagandang pick-upan, mga lugar na kung saan magagandang tambayan para hindi kayo maubusan ng booking, or sunod-sunod mas marami ang pasok ng booking kay Lalamove. Salamat sa panonood sa akin at sana marami kayong mga natutunan sa akin mga sinabi. Marami kayong mga natutunan sa ating mga diniscuss ngayong araw na to. So maraming salamat.